Kamusta mga kababayan? Ako si #WalkWithLang at welcome sa ating YouTube channel, ang inyong go-to para sa matitinding political analysis na may halong wit at humor. Kung bago ka dito, i-hit mo na yung subscribe button dahil layunin natin na maabot ang 100,000 subscribers at malapit na po tayong mag 16,000 subscribers. Para sa mga kababayan natin sa Quezon City, Davao, Cebu, at sa mga OFW sa Dubai, Jeddah, Toronto, Hong Kong at Singapore, ito ay para sa inyo. Ngayon pag-uusapan natin ang pinakabagong political dramas na bumulabog sa social media. Ang mainit na sagutan ni na Senator Riza Hontiveros at Attorney Ferdinand Topacio. Welcome to my world, baby! Sabi ni Topacio kay Hontiveros. Pero ang tanong, is this the start of Riza's downfall? Lalong magpapalakas ito sa kanya. Sa susunod na ilang mga minuto, bibirahin natin ang issue na ito mula sa cyber libel case hanggang sa mga akusasyon ng witness tampering with hard-hitting facts. May take din tayo niya ng medyo konting satire at global context para sa ating mga Pinoy sa US, Canada, Saudi at higit pa. Kaya i-like na i-comment, i-share at mag-super thanks na rin para suportahan ang content na ito. Let's dive in. Okay. Talagang noong July 2025, nag-file si Senator Riza Hontiveros ng cyber libel case laban kay Attorney Ferdinand Topacio at 6 pang individual, kabilang mga kilalang pro-Duterte vloggers. Ano ang rason? Isang viral video kung saan sinabi ng dating Senate witness na si Michael Murillo na binayaran daw siya ng Hontiveros para magsinungaling laban kina Rodrigo Duterte, Sara Duterte at Pastor Apollo Kibuloy. Pero teka, mga kaibigan, si Topacio na kilala sa kanyang mga high-profile clients tulad ni Kibuloy at Cassandra Ong, hindi natinag. Sabi niya, Hontiveros, you are in my world now. At idinagdag pa niya na onion skin daw si Riza at hindi kayang tumanggap ng kritisismo. Ouch! Parang pelikulang courtroom drama pero mas magulo. So bakit ganito ka-intense ang labanang ito? Una, ito ay tungkol sa credibility. Si Hontiveros ay kilala bilang progresibong senador na nangunguna sa mga investigasyon sa POGO at human rights abuses. Si Topacio naman, abogado ng mga kontrobersyal na personalidad na may kasaysayan ng pagiging vocal laban sa mga kritiko ng kanyang kliyente. Pero sino ang tama? Alam nyo ba? Kung ito pelikula, si Topacio yung tipong abogado na may dramatic entrance sa courtroom na may background music pa. Si Riza naman, yung protagonist na laging may moral high ground pero laging ina-attack ng trolls. Sino kaya ang magwawagi sa box office ng public opinion? Okay. Si Senator Riza Hontiveros ay isang household name sa Philippine politics. Siya ang unang socialist woman senator ng Pilipinas, isang health at women's rights advocate, at champion ng SOGI Equality Bill at reproductive health law. Pero tulad ng anumang public figure, may mga batiko siyang hinaharap. Noong 2021, inakusahan si Hontiveros ni Topacio na binayaran ang isang dating empleyado ng Pharmaceutical Corporation para magbigay ng maling testimonya tungkol sa substandard face shields. Kamakailan, inuulit ang akusasyong ito sa viral video ni Murillo na nagsabing binayaran siya para siraan si Kibuloy. Ang sagot ni Riza, itinanggi niya ang mga akusasyon at sinabing deliberate attacks. Ito para siraan o sirain ang kanyang reputasyon. Pero ang tanong, bakit pa ulit-ulit ang ganitong akusasyon? May katotohanan ba o bahagi lang ito ng coordinated campaign na ascendancy sa kanya ng pro-Duterte supporters tulad ng sinasabi ng The Nerve? Sabi ni Attorney Salvador Panelo, dating legal counsel ni Duterte, si Hontiveros daw ay may political agenda laban sa mga Duterte, lalo na't malapit na ang 2028 elections. May punto si Panelo. Si Riza ay tinuturing na de facto leader ng oposisyon at ang kanyang mga investigasyon sa POGO at drug war ay nagbigay sa kanya ng malaking atensyon. Pero political nga ba ito o bahagi lang ng kanyang tungkulin bilang senador? Sa US at Canada, halimbawa,
kapag may ganitong akusasyon ng witness tampering, karaniwang may malalim na investigasyon na may ebidensya. Sa Pilipinas, parang ang ebidensya ay nasa social media pa rin, kung saan madaling mag-viral ang anumang video nang walang fact-checking. Kaya mga kababayan sa Toronto at Vancouver, mag-ingat sa paniniwala agad sa mga viral posts. Si Risa parang superhero na laging may kontrabida role na sinusubukang ibaksak siya. Pero kapag laging binayaran ang sagot sa kanyang investigasyon, parang broken record na. Hindi ba pwedeng maghanap ng bagong script ang mga kalaban niya? Okay Si Atty. Ferdinand Topacio ay hindi lang basta abogado. Siya ang abogado ng mga kontrobersyal na kliyente tulad ni Apollo Kibuloy, Cassandra Ong at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pero bakit siya laging nasa gitna ng mga ganitong drama? Sabi ni Topacio ang cyber libel case ng Ontiveros ay isang paraan para i-silence ang kanyang kritisismo. Sa kanyang 33 taong bilang abogado at mahigit isang dekada sa media, sinabi niyang handa siyang magbigay ng ebidensya sa korte para patunayang totoo ang kanyang mga sinabi. Hindi natinag si Topacio sa cyber libel case. Sa halip, hinamon niya pa si Ontiveros na dalhin ito sa korte para mapatunayan daw niya ang kanyang mga aligasyon. Sa kanyang pananaw, siya ang boses ng mga naghihintay ng hustisya, lalo na mga kliyente niyang inaakusahan ng iba't ibang krimen. Sa mga bansa tulad ng UK at Australia, ang libel laws ay mahigpit, pero may malaking emphasis sa freedom of speech. Si Topacio ay parang yung mga abogado sa West na gumagamit ng media para depensahan ang kanilang kliyente. Pero sa Pilipinas, parang mas madalas itong nagiging personal na laban kaysa profesional sa diskusyon. Si Topacio parang action star sa courtroom. Lagi may one-liner, "Welcome to my world, baby." Sabunutan na lang ang kulang para maging teleserye na ito. Pero seryoso ang kanyang confidence ba ay arrogance o talagang may alas siya sa korte? Okay sa gitna ng sagutan na ito, ang mas malaking issue ang cyber libel case ba ay tungkol sa paninira o tungkol sa mas malalim na problema sa ating political system? Ang viral video ni Maurilio ay nagpakita kung gaano kabilis kumalat ang impormasyon o misinformation sa social media. Ayon sa The Nerve, may coordinated effort daw ang pro-Duterte pages para siraan si Hontiveros. Para sa mga OFW sa Dubai at Singapore, pamilyar ito kung paano ang isang post ay maaring magbago ng naratiba kahit walang solidong ebidensya. Ang labanang Topacio Hontiveros, mga kaibigan, ay hindi lang personal, sintomas ito ng mas malalim na divide sa Philippine politics. Si Hontiveros ay kumakatawan sa progresibong oposisyon, habang si Topacio ay madalas na nauugnay sa mga Duterte at kanilang mga kaalyado. Ang ganitong polarisasyon ay nakikita rin sa ibang bansa tulad ng US, kung saan ang politika ay nagiging parang laro ng kayo laban sa amin. Okay. Ano ang cyber libel sa ilalim ng Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act? Simple lang. Kung may sinabi kang nakakasira sa reputasyon ng isang tao online at napatunayang may malis, maaari kang kasuhan. Pero ang problema, sa Pilipinas madalas ginagamit ang batas na ito para patahimikin ang mga kritiko, hindi para protektahan ang reputasyon. Mga kababayan sa Riyadh, Sydney at London, ano ang tingin ninyo? Tama ba ang ginawa ni Hontiveros sa pagsasampa ng kaso o labis ba itong reaksyon? I-comment nyo yan sa baba at share ang video na ito sa inyong mga kaibigan sa Qatar, Japan at Malaysia. So anong hatol natin sa laban ng Risa Hontiveros versus Atty. Ferdinand Topacio? Sa isang banda, si Risa ay isang senador na may track record. Ang paglaban niya para sa karapatan ng mga kababaihan, LGBTQ+, at ang mga manggagawa. Pero paulit-ulit na akusasyon ng witness tampering ay nagdudulot ng pagdududa sa kanyang credibility. Sa kabilang banda, si Topacio ay isang matapang na abogado na handang ipaglaban ang kanyang mga kliyente, pero ang kanyang mga provocative statements ay nagpapalala ng tensyon. Ang tunay na issue hindi lang ito tungkol kina Risa at Topacio. It's about how our politics thrives on drama, not solutions. Para sa ating mga kababayan sa New York, Melbourne at Doha, ito ang hamon. Paano natin gagawin mas produktibo ang diskusyong pampolitika? Kaya mga kaibigan, kung nagustuhan nyo ang deep dive na ito, i-hit ang subscribe button, i-like at i-share sa inyong mga kaibigan sa Cebu, Davao at sa buong mundo. Mag-super thanks din para tuloy-tuloy ang ganitong content.
layunin natin ang 100,000 subscribers. Kaya tulungan nyo kami. Ha? Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na episode. Ha? Laban lang Pilipinas. Mabuhay kayo. Okay, mabuhay ang Pilipinas.